nyo po ba, mga kababayan, meron po tayong nakitang video galing po dito sa News 5. Yan, hindi. Bago tayo pumunta doon sa video ng News 5, mga kababayan, di ba naging mainit na usapin yung patungkol sa hindi pagpasok ni Senator Bato de la Rosa, pero diretso pa rin yung sahod po niya, mga kababayan, dahil wala nga sa Senado, hindi nga uso sa Senado, yung no work, no pay. So ngayon, kahit po ilang buwang hindi pumasok, si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, buo po niya makukuha yung kanyang sahod at yung kanyang bonus, mga kababayan. Ngayon, ayon po dito sa People's Today pala, kung babasahin po natin, sabi po dito, eto daw, no work, no pay. Inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ngayong Martes, Disyembre 2, na kinumusta niya umano si Senator Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang 2 linggo. Sabi ko, kamusta? Mag-iingat ka lang. Ang biro niya sa akin, sir, ibibreak ko yung record mo sa pagtatago ani ni Lacson sa isang panayam sa Senado. Nagbigay ng komento naman si Attorney Jesus Palsis sa sinabi ni Lacson at pinuna si De La Rosa, aniya, nakuha mo pang tumawa, Senator Batugan. Yan yung sabi dito Senator Batugan. Sa comment section ng Facebook post ni Palsis ngayong Martes, Disyembre 2, ipinaalala niya, minsan na rin nagtago si Lacson ng mahigit 1 taon mula 2010 hanggang Marso 2011. So anong plano ni Bato? Magtatago siya for 2 years or more, mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, kahit pasabihin na pabiro, mga kababayan, yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, alam naman po natin may trabaho po siya na kailangan niya pong gampanan. Yun po yung masakit dyan May mga kababayang Pilipino po tayo na umaasa, nagagampanan niya ng maayos yung kanyang trabaho. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, ayon po dito sa quote-in-quote, basahin po natin. Ang biro niya sa akin, sir, ibibreak ko yung record mo sa pagtatago tapos may pahaha pa. Ibig sabihin, kahit nagtatago si Bato de la Rosa, natutuwa pa po siya, mga kababayan. Siyempre, kung nga naman, sumasahod ka pero hindi ka nagtatrabaho, napakasarap nun, mga kababayan. Diba? Pero, hindi ba naisip ni Senator Bato de la Rosa na unfair po ito sa mga kababayang Pilipino po natin, lalo na sa inyo? Yung iba nga sa inyo, naka-duty pa sa trabaho. Pag nagkasakit kayo, mga kababayan, at umabsent kayo ng 4 na araw o 5 araw, nang hindi kayo nagbibigay ng update, di ba, matik, mga kababayan, pwede na kayo maawol. So dapat, sa isang senador, mga kababayan, ganun din. Dapat kapag halimbawa, hindi na nagtatrabaho, hindi na aktibong senador, dapat po talaga tinatanggal na sa pwesto yan o binibigyan ng DA, disciplinary action, para nang sa ganon hindi na po pamarisan ng iba. So ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito, quote-in-quote, ni Attorney Jesus Palsis, nakuha mo pang tumawa, Senator Batugan, no work, no pay. So ngayon, mga kababayan, ito pa. Baka sabihin ng iba mga didisit dyan na hindi, wala namang ganyang balita, wala namang ganyang sinasabi. Eto, pakinggan natin. Mga kapatid, ako po si Mean Los Baños, ng Senate Correspondent po ng News 5. Update po tayo live mula dito sa Senado. Pag-usapan natin, nasaan na nga ba si Senator Bato de la Rosa? Naku, hanggang ngayon kasi, mga kapatid, hindi pa rin siya pumapasok dito sa Senado simula nung nag-resume ang session noong hindi na Senator Bato de la Rosa ang tawag kay Bato, Senator Batugan na. November 11. At kung matatandaan natin, mga kapatid, bago yan ay nagsalita nga ang ombudsman na may posibilidad daw na may ilabas na ICC warrant para kay Senator de la Rosa. And then pag-resume ng session ng November 11, hanggang ngayon ay hindi na nga natin napagkikita o hindi nga pumapasok si Senator de la Rosa dito. Kaya ang tanong nga ng marami, nasaan ba siya? Nakausap natin si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kanina at ang sabi niya, 2 weeks ago ay minessage daw niya sa group chat ng mga senador itong si Senator de la Rosa para kumustahin siya. Pabiro daw na sumagot si Senator Bato na hihigitan daw niya yung record ni Senator Ping sa pagtatago. Sabay meron daw haha dun sa huli. Kung matatandaan natin. So ibig sabihin talagang takot nga si Senator Bato. Ito isang patunay na po ito, mga kababayan, na hindi kayang ialay ni Senator Bato de la Rosa o ni Senator Batugan yung kanyang sarili kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, ayaw samahan, mga kababayan, ni Senator Batugan etong si Digonggong doon po sa International Criminal Court. Yung mga sinabi dati ni Senator Bato de la Rosa na aalagaan niya, sasamahan niya,
willing siyang ibigay yung sarili niyang buhay kay Digonggong. Hindi po totoo yun mga kababayan. Nilinlang lang. Ano po nilinlang? Lang ni Senator Bato de la Rosa yung mga didisit na nagmamahal at sumusuporta kay Digonggong. Alam nyo, eto doon sa mga didisit, para sa akin, dapat di nyo na sinusuportahan si Senator Batugan. Kasi talagang ito yung isang patunay na lahat ng sinabi niya na kesyo aalagaan niya si Digong, hindi niya talaga gustong alagaan si Digong. Dahil kung gusto niyang alagaan si Digong, sasamahan niya sa International Criminal Court, etong si Digonggong wag lang siyang mapahiya sa mga taga-suporta ni Digong. Anyway, tuloy pa natin. Mga kapatid, ay 2010, nagtago rin si Senator Lacson nung ma-involve siya doon sa kaso ng Dacer Corbito murder case na kinalaunan na acquit naman siya. So, ang tanong ngayon, kung siya ba ay absent, may sweldo pa rin siya. Sabi naman ni Senate President Tito Soto ay meron pa rin siyang sweldo at kung meron kasing usap-usapan, dapat bang i-revisit yung rules ng Senate, ano ba ang dapat na parusa sa mga... Alam niyo mga kababayan, ito yan. Pwede po kayong mag-file ng complaint, ethics complaint, laban po kay Senator Bato de la Rosa, lalo na kung aabot na ng 1 buwan mahigit na hindi po siya pumapasok sa Senado. Pwede po kayo mag-file ng ethics complaint dyan. Sinabi naman po yan ni Tito Sen para daw po idaan sa tamang proseso at mapag-usapan yan mga kababayan at mahiring at mapagbutuhan dyan po sa Senado kung ano pong aksyon ang gagawin po nila kay Senator Bato de la Rosa kasi hindi na nga po pumapasok. Mahabang pag-absent, sabi ni Senate President Soto, kung meron tayo mga kababayan na may issue, may reklamo, diba? Sa matagal na pag-absent ng isang senador, kagaya ni Senator Bato de la Rosa, pwede silang mag-file ng ethics complaint, kaugnay nga niyan. Habang si Senator Ping Lacson naman, meron daw siyang advice kay Senator Bato na galingan niyang magtago kung wala talaga siyang planong mag-surrender sa ICC at para sa mga otoridad ay galingan din daw ang paghahanap dahil yan naman ang trabaho nila kung sakasakali nga na may warrant na lumabas kay Senator De La Rosa. So far sa ngayon mga kapatid, ongoing po ang period of amendments. Isinalang po sa period of amendments ang 2026 National Budget Plano ng Senado na ilusot na yan sa tatapusin yung period of amendments today hanggang mamayang gabi. Mukhang matindi to mga kababayan. Pagka nagtago na si Senator Bato, once na lumabas na yung arrest warrant, ipadaan sa Interpol, mukhang mga ngaso na naman si General Torre. At medyo kakaiba mga kababayan, yung hahantingin ni General Torre. Kasi yung hahantingin ni General Torre mga kababayan kung sakasakali, ito po ay senador na batugan. Diba? Ito po ay senador na hindi po nagtatrabaho, hindi na pumapasok. Ibig sabihin, pagka si General Torre na naman ang naghanap kay Senator Batugan, posibleng maaresto po yan mga kababayan katulad ng amo po niya na si Digonggong. Anyway, tuloy pa natin. At ilusot na rin at ipasa na sa second reading para sa Friday po ay pasok sa third reading at makapag-bycam na sila sa mga susunod na araw. Yan lamang ang update mula dito sa Senado. Ako po si Mean Los Baños. Magbabalik po ako para sa iba pang mga update. So ngayon siguro magtataka kayo. Posible kaya nasaan si Senator Bato de la Rosa? Saan kaya siya posibleng nagtatago? Alam niyo ba mga kababayan, meron po tayo nakitang balita. Galing po mga kababayan dito po sa Pilipinas Today ulit. Sabi po kasi mga kababayan dito, yan. Kung makikita nyo sa quote-in-quote nakalagay po dito ang impormasyon. Ayon po kay former Senator Trillanes, ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Si Senator Bato de la Rosa. Sa Davao City nagtatago, wala siyang planong lumabas. Hindi na yan magpapakita. So sabi po dito, mga kababayan sa Pilipinas Today, ito daw, sinabi ni former Senator Sana Trillanes na base sa impormasyong nakalap niya, sa Davao City umano nagtatago sa ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa na mag-iisang buwan nang hindi pumapasok sa Senado. Matatandang hindi sumipot o hindi na sumisipot pa sa mga matataas na kapulungan. Si De La Rosa, makaraang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre 8 na may arrest warrant ng inilabas ang International Criminal Court ICC laban sa dating Philippine National Police PNP chief para sa crimes against humanity na dahilan ng pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands simula Marso 12, 2025 mga kababayan. Sabi pa dito,
Sa panayam sa kanya ng Paxpers, sinabi ni Trillanes na kapag hindi pa rin sumipot si De La Rosa sa Senado sa mga susunod na buwan, posibleng ikandado na ang opisina nito at i-absorb ng Office of the Senate Secretary ang mga empleyado ng senador. Sa 2028, sinabi ni Trillanes na kinakailangan formal nang tanggalin sa Senado si De La Rosa bilang miyembro nito para madeklarang bakante ang posisyon at makapaghalal ng 13 senador sa 2028 election, mga kababayan. Kasi nga naman, kung hindi na po magpapakita si Senator Bato de la Rosa, kung hindi na po siya papasok, ano po ang silbi niya? Yan po ang tanong dyan. Siya po ay hinalal ng mamamayang Pilipino. Pinagkatiwalaan ng taong bayan na tumaasa ang mamamayang Pilipino na ito pong si Senator Bato de la Rosa ay magtatrabaho ng buong puso, mga kababayan, at gagawa ng mga panukalang batas na makakatulong po at mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero kung hindi na po siya pumapasok, mga kababayan, ang tanong, ano po ang silbi niya? Ano po ang maitutulong niya, mga kababayan, sa taong bayan kung hindi na siya pumapasok pero diretso pa rin yung sahod po niya? Diretso pa rin yung pumapasok sa kanyang ATM, mga kababayan, at unfair po ito sa mamamayang Pilipino na araw-araw ay gumigising na maaga, pumapasok sa kanilang mga trabaho at tuwing kinsenas katapusan, kinakaltasan sa kanilang mga sweldo. Diba? Kaya kung titingnan nyo, mga kababayan, ito nga yung nakakapagtaka bakit yung mga hinahabol ng batas, ang laging takbuhan po nila at pinagtataguan nila yung Davao City. Kung totoo man ang sinasabi po dito ni former Senator Trillanes ayon sa kanyang source. Diba? Diba sinasabi ng mga DD-set, ito daw po Davao City, ano daw po pinaka-safe na lugar sa buong Asia, mga kababayan. Kung safe yung lugar na yon, hindi para sa mga tao. Kung hindi, para dun sa mga may pananagutan na nagtatago sa kamay ng batas. Kasi yun po yung lagi nilang takbuhan. Yun yung lagi nilang pinupuntahan kapag po sila, mga kababayan, may pananagutan sa kamay ng batas. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinasabi po dito ni former Senator Trillanes na dapat pagdating ng 2028, kahit pananalo nitong midterm itong si Senator Bato de la Rosa, dapat po talagang ibakante na yung kanyang pwesto para makapaghalal po tayo ng bagong senador na magtatrabaho para sa mamamayang Pilipino at hindi po magtatago. Kasi unfair po ito sa inyo. Iniluklok nyo, pinapasahod nyo, pero hindi po nagtatrabaho ng maayos. So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, eto pa. Yung isang malaking kahihiyan ni Senador Batugan. Ano po, kasi sabi po dito, mga kababayan, ni former Senator Trillanes, ulit, ayon po sa Pilipinas Today, kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo doon. Kasi binitawan niya ni Bato de la Rosa Sinabi niya po yan, mga kababayan, na willing niyang ialay yung kanyang buhay para po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Digonggong. Willing niyang ibigay at samahan etong si Digong at ipagluto pa nga ng pagkain dyan po sa dahig. Alagaan niya. Kaso ang problema, mga kababayan, nung nabalitaan niya na may arrest warrant na po siya, hindi na po nagpakita at nagtago na po etong si Senator Batugan. So sabi po dito sa Pilipinas Today, basahin po natin. Ayon po dito, mga kababayan, sample ang mensahe ang mensahe ni former Antonio Trillanes o Sani Trillanes Deport para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Patunayan ninyo ang loyalty at pagmamahal sa kaalyadong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsama rito sa International Criminal Court ICC detention facility sa Dahig, Netherlands. Kasi kung iisipin po natin, sapul po talaga. Diba? Sapul po talaga dito si Bato de la Rosa. Bakit? Nasaan yung loyalty nila ngayon kay Digonggong? Diba? Si Bongo nga, hindi nga natin mahagilap kung nasaan na rin Hindi nga natin makita si Bongo kung nasaan na rin, mga kababayan. Pero ang pinakamalupit dito, yung kay Senator Batugan, nung nabalitaan niya, mga kababayan, na may warrant of arrest na po siya, hindi na po talaga siya nagpakita. Diba, mga kababayan, hindi na po talaga siya nagpakita. Nagtago na po siya at mag-iisang buwan na po na hindi po siya pumapasok. Ngayon, ang tanong dito, buo ba ang loyalty ng mga taga-suporta
ni Digonggong, especially yung mga kaalyado ni Digonggong dito po kay Digong? Buo ba ang loyalty ni Bato de la Rosa kay dating Pangulong Duterte? Hindi. Ginamit lang ni Bato de la Rosa, mga kababayan, si Digong para po magkaroon ng posisyon sa gobyerno, dahil kung buo ang loyalty po niyan, edi sana sinamahan niyo sa dahig. Diba? So sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Ayon pa po dito, magsisiyam na buwan na nang nakakulong sa dahig ang 80 anyos na si dating presidente dahil sa crimes against humanity. Tuluyan na ring ibinasura ng ICC Appeals Chamber nitong Nobyembre 28 ang hiling nitong interim release. Dapat nga mag-volunteer na lang siya. Samahan niya si Digong doon sa dahig para may kakwentuhan si Digong doon. Magkapi-kapi sila. Lutuan niya ng favorite dish. Suggestion lang o mungkahi lang ni former Senator Trillanes, mga kababayan, kay De La Rosa nang ma-interview siya ng veteranong mamamayan na si Christian Isguera sa Fact First, mga kababayan. Sabi pa dito, sinabi rin ni Trillanes kay Isguera na sa Davao City umano nagtatago si De La Rosa na mag-iisang buwan nang hindi pumapasok sa Senado simula ng inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre 8 na may arrest warrant na ang ICC laban po sa senador, mga kababayan. So yan yung isang patunay na duwag. Etong si Senator Bato de la Rosa at hindi niya po kayang gampanan. Walang isang salita. Sa madalit salita, walang isang salita. Pinaasa lang ang mga DD-shit, mga kababayan. Kasi alam nyo ba yung kinakatakot ni Senator Bato de la Rosa? Alam kasi niya na may pagkakamali din po siya nung panahon na sila po ang nasa kapangyarihan. Ang kinakatakot po, mga kababayan, ni Bato de la Rosa, eto, wait lang. Kasi, mga kababayan, alam natin na talagang sumobra po etong si Senador Bato de la Rosa. Sila, ni Digonggong. Kaya nga, mga kababayan, ngayon ako naniniwalang sobrang makapangyarihan ng Diyos. Pag binastos mo talaga, may kalalagyan ka. Who is this stupid God? Sabi ni Digong dati yan. Yan yung tanong nung isa. Ay. At nung sinabi niya yan, ang daming pumalakpak. Tas nag-vigil dun sa stupid God na yun nung isang araw. Anong sense nun? My God is not stupid. He's a wonderful and loving God. Marami siyang mga mirakulo, andyan. Maraming testimonies. Mga obvious, parting of the Red Sea, multiplying the bread, turning water into wine. Pakinggan nyo lang Kahit sino ka pa, hari ka, presidente, or ex-presidente na nag-ahari-harian, pwede kanyang gawing karton. Yan ang kinakatakot ni Bato. Kasi pag napapunta siya ng dahig, magiging karton na lang din siya. Magiging karton na lang din yan. Tatay mo, karton! 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 Diba? Yan ang kinakatakutan ni Senator Bato de la Rosa. Kasi once na mapapunta siya ng dahig, mga kababayan, magiging karton na lang din yan. Magiging karton na lang din na buhat-buhat ni Robin Padilla. Swerte na lang ni Bato de la Rosa kung tototohanin ni Robin Padilla yung sinasabi niya, mga kababayan, na sasamahan niya doon si Bato de la Rosa sa diba, sa dahig. Magpapakulong din siya doon. Swerte na lang. Kung may isang salita si Robin, paano kung katulad ni Bato na wala? Diba? Di magiging karton na lang din. Ito pong si Bato de la Rosa. Magiging karton na lang din at tinitirikan ng kandila ng mga vlogger ni Alputera, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, para po sa akin, tama po yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes na talagang kung may malasakit, mahal ni Bato de la Rosa, etong si dating Pangulong Duterte at may isang salita po siya, sasamahan niya si Digonggong, mga kababayan, doon po sa dahig. Kaso ang problema, ang kinakatakot kasi ni Bato de la Rosa, baka mapatulad siya kay Digong na karton na lang, mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po sa mga topic na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo
Tingil po mga kababayan, dyan po sa topic po na yan.